Nasubukan mo na bang gumawa ng pork sisig na may napakalutong at namumutok na balat? Ba't di mo ito subukan ng mapatunayan? Di mo na kailangan lumabas pa para bumili lang sa mamahaling restaurant dahil kayang-kaya mo itong gawin. Yan nga at bumili lang ako ng pork belly at hinaluan ko na lang din ng pork skin. Pinahiran ko lang yan ng toyo na may mantika para mas madaling maluto at medyo mapula yung balat niya kapag naluto na. Makakatulong yan para maging mapula yung balat natin na parang sa lechon ang pagkaluto niya. At sinalang ko nga lang yan sa oven toaster para doon natin siya palutungin. At dyan makikita nyo kung gaano ka-perfect yung pagkakaluto niya. Pero hindi ba dyan natatapos yan? Dahil kailangan pa natin yung i-second fry para mas ma-achieve natin yung namumutok na balat ng ating pork belly. At dahil nga gusto nating ma-achieve yung crispy sisig, kailangan sobrang crispy yung ating pork belly. I-second fry lang natin siya sa mainit na mantika at mabilis na lang yan lulutong. Tulad nito, kita nyo ba kung gaano namumutok ang balat niya? Sa procedure pa nga lang na ito ay natatakam ka na at gusto mo na lang kainin yung baboy ng gano'n na lang. At hinaluan ko na nga rin pala siya ng plain pork skin para makadagdag sa lutong na ating pork sisig. At ganyan na nga ang itsura nila after natin silang i-second fry. Sobrang lutong at namumutok ang balat. At sa part na to talaga ako medyo nahirapan dahil sa pagtatadtad mo sa sobrang lutong nila ay tumatalsik na ang ating mga baboy. At sa part din na yan, nagugustuhin mong papakin na lang yung baboy na tinatadtad mo. Yung mapapaisip ka na lang na isisisig ko pa ba ito o lechong kawali na lang. At dahil na-prepare na rin naman natin ang mga ibang kailangan para sa sisig, ituloy na natin to. Ganito lang talaga ako kapag nagkikrave ako ng sisig. Gumagawa na lang ako ng sarili ko kasi mas nakakagawa pa ako ng mas marami at saka mas na-achieve ko yung gusto kong lutong. Hindi lang ito masarap ang ulam sa kanin dahil masarap din itong pulutan sa beer. At sa sobrang ganda nga ng luto nila at sobrang lutong, hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na kumuha at kumain. Alam ko naman marami sa inyo nakaka-relate sa akin. At eto na nga ang lahat ng ating natadtad na pork belly. At sa point nga na ito ay hahalo na natin ang ating red chili, green chili, bawang, sibuyas para ma-start na natin yung pag-assemble ng ating pork sisig. At dito nga ay nilagyan ko na siya ng toyo na may kalamansi at konting mantika. At sa puntong yan ay hahalu-haluin lang natin sila na maayos para mag-blend sila. At para naman sa ating sizzling plate, naglagay lang ako ng butter na tinunaw at gagawin natin siyang mantika para sa ating sisig. Sa malakas na apoy, ilagay lang natin yung ating pork sisig na nagawa at dyan lang natin siya lulutuin ulit. O diba, pag sariling gawa mo, marami ka talaga magagawa at marami ka makakain. At pag sa tingin mo ay okay na, pwede na natin siyang lagyan ng itlog. At after nyan, haluin mo lang siya at meron na tayong crispy pork sisig. Di ba nakakatakam? Tara, tikman na natin! Sigurado ako na pag ito ang ulam nyo, ay marami rin kayong kaning makakain. Sa puntong to ay para mo na rin masasabing kumain ka sa mamahaling restaurant. Yung hindi masyadong mahal ang ginastos mo, pero marami kang nakain. Kaya kung nag-iisip kayo na mauulam ngayon, gawin nyo na to! Madali lang at marami namang mabibilhan ng mga ingredients ito. Yun lang, goodbye and have a nice day!